Magandang gabi po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Ang ating programa sa radyo, ang Tinig ng Reformasyon ay muling nagbabalik ngayong gabi upang tayo po ay magpatuloy sa ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya't nais ko muling batiin kayong lahat, mga suking tagapakinig, mga interesado sa salita ng Panginoon, mga taong nakaranas ng hirap na mabuhay sa kasalanan, ngunit nais na magbago sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi rin po sa ating mga viewers sa Facebook. Ang paksa na ating tatalakayin po ngayong gabi ay may kinalaman doon sa hula ng Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Ito po ang hula na very controversial. Subalit kapag naintindihan po natin ng maayos, ito po ay magpapatibay sa ating pananampalataya na tunay nga na si Jesus ang Mesyas o yung Misaya na nakahula sa Old Testament Scriptures. At ito ang magpapatibay sa paniniwala na ito, mga kapatid. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakila ng Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, ngayong gabi ay mag-aaraw po kami mulit ng hula tungkol sa Mesyas na inyong ipinangako noong matagal na sa Old Testament time pa at natupad sa panahon ng New Testament. Ito po ang aming pag-aaralan sa layunin na mapatibay ang aming pananampalataya kay Kristo, na siya ay hindi tulad ng pagkakilala ng mga Hudyo na isang impostor kung kaya't pinapatay siya, kundi tunay na siya yung Mesyas, sapagkat lahat ng yung hula tungkol sa Mesyas sa Old Testament ay natupad eksakto sa kanyang buhay. At nawa po ay mapatibay ang pananampalataya ng lahat na nakikinig ngayon sa inyong salita na aming pag-aaralan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tulad ng aking sinabi kanina, ang paksa na pag-aaralan natin ngayong gabi ay may kaugnayan sa topic natin na sa nakalipas na 2 gabi. Tungkol po ito sa secret rapture. Ngunit mag-focus po tayo sa pag-aaral sa hula ng Daniel chapter 9 verse 27 to 24 to 27, at ating aalamin kung ang hulang ito ay tungkol ba sa tunay na Kristo o sa Antikristo, na sinasabi ng mga naniniwala sa secret rapture na yun daw hula ng Daniel 9 verse 24 to 27. Dito daw po nakahula yung 7 years tribulation na sinasabi nila na mangyayari bago dumating si Jesus Christ, o sa pagitan ng rapture at saka yung second coming of Christ na tinawag nila na the revelation of Jesus Christ. So dito po natin mapapatunayan kung totoo ba na yung aligasyon nila na yun ay nakahula nga dito o hindi. Yan po ang ating tutuklasin. At nais ko pong unahin na sabihin sa inyo, at yan nga ang ating pag-aaralan, na ito pong hula ng Daniel chapter 9 verse 24 to 27 ay yung last na 7 years na binanggit doon ay hula po para sa tunay na Kristo
na darating. Hindi po ito hula para sa Antikristo. Ito po ay hula sa tunay na Kristo na darating, na siya po ang magliligtas sa atin. Siya ang magpapahinto doon sa mga paghahain ng hayop sa nakalipas, at siya po ang magpapatibay doon sa bagong tipan. Yan po ang nahula. At gagawin niya yon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yan ang nakahula po doon, mga kapatid. So, ito po ang ating pag-aaralan. Pero bago ko po basahin yung talata ng Daniel 9 verse 24 to 27 at ating i-analyze, ay nais ko munang basahin uli yung portion na hindi ko nabasa kagabi, tungkol doon sa sinasabi ng mga naniniwala sa 7-year tribulation, na yun daw 7 years tribulation ay nakabatay sa Daniel 9 verse 24 to 27, para ma-confirm na yun nga ang kanilang paniniwala, at yung kinukwento ko dito ay hindi haka-haka lamang. Baka sabihin ng iba na akusasyon ko lang yun, na hindi naman daw ganun. Kaya babasahin ko. Doon po sa website na www.godquestions.org, ang author po ng na nagpaliwanag tungkol doon sa kung ano yung tribulation, ay ganito ang kanyang sinabi. An understanding of Daniel 9 verse 24 to 27 is necessary in order to understand the purpose and time of the tribulation. Yun. So yan, malinaw na yung tribulation na kanilang sinasabi ay dito daw nakahula sa Daniel 9:24 to 27. This passage speaks of 70 weeks that have been declared against your people. Daniel's people are the Jews, the name of Israel, and Daniel 9:24 speaks of a period of time that God has given to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Ayan. So God declares that 77s will fulfill all these things. This is 77s of years, or 490 years. Some translation refer to 70 weeks of years. This is confirmed by another part of this passage in Daniel. In verses 25 and 26, Daniel is told that the Messiah will be cut off after 7 sevens and 72 sevens. Ibig sabihin 70 weeks. 7 weeks. Yung 7-7 is 7 weeks, and yung 62 sevens is 62 weeks. Total 69 weeks, beginning with the decree to rebuild Jerusalem. In other words, 69 sevens of years, meaning 483 years after the decree to rebuild Jerusalem, the Messiah will be cut off. Biblical historians confirm that 483 years passed from the time of the decree to rebuild Jerusalem to the time when Jesus was crucified. Most Christian scholars, regardless of their view of eschatology, have the above understanding of Daniel's 77s or 70 weeks. With 483 years having passed from the decree to rebuild Jerusalem to the cutting off of the Messiah, this leaves one 7-year period to be fulfilled in terms of Daniel 9 verse 24, to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. This final 7-year period is known as the tribulation period. It is a time when God finishes judging Israel for its sin. Yan.
So malinaw na ang pinagbabaytayan nila sa kanilang paniniwala na magkakaroon ng 7 years tribulation ay ang hula ng 70 weeks sa Daniel, na kung saan yun daw last 7 years ng hula ng 70 weeks ay tumutukoy sa 7 years tribulation. Kaya't kung mapapatunayan na ang last 7 years ng panahong ito ng 70 weeks sa hula ng Daniel 9:24 to 27 ay patungkol pala sa gawain ni Jesus bilang Misaya at hindi tumutukoy sa 7 years na paghahari ng Antichrist, ibig sabihin na mali talaga ang aral ng secret rapture. At hindi totoo na may 7 years tribulation na siyang paghahari ng Antichrist before na dumating si Jesus sa himpapawid. Kaya't basahin po natin at pag-aralan ang Daniel 9 verse 24 to 27. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalang, wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang pangburan ang kabanal-banalan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. Mahihiwalay yung sabi doon, the Messiah shall be cut off. Yan ang tawag. Mahihiwalay ang pinahiran. Minsan naiiba ang translation sa Tagalog, nakakapanibago. At mawawalan ng anuman. Iba na naman itong mawawalan ng anuman. Sabi sa English, but not for himself. Ang ibig sabihin, yung pagka-cut off niya, actually yung pagka-cut off niya, kamatayan niya yun. Yan nga sinasabi, not for himself. Hindi para sa kanyang sarili, kasi para nga sa mga tao yun. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na, at pagtibayin niya ang tipan sa marami sa 1 sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Isa-isahin po natin ang mga punto na sinasabi ng hula na ito. Okay, para maintindihan natin kung ano ba talaga ang nakahula dito. So ang unang tandaan natin ay ang panahon na binanggit sa verse 24 na 70 sanglinggo o 70 weeks sa English, na ayon sa ang anghel ay ipinasya na ibigay sa mga tao ni Daniel. Ang mga tao na Daniel ay ang mga kababayan niya na mga Hudyo. 70 sanglinggo means 70 weeks sa English. Alam po natin na 1 week have 7 days. Kaya't upang malaman natin kung ilang araw ang 70 weeks, dapat i-multiply natin ang 70 weeks ng 7 days. So yung 70 weeks, kung i-multiply natin ng 7 days, ay magiging 490 days. Tama po? 70 times 7 equals 490 days. At ano po ang napag-aralan natin sa nakalipas when it comes to the interpretation ng isang araw ayon sa prophecy? Ayon sa Numbers 14 verse 34 at Ezekiel 4 verse 6, sabi ng Panginoon na I have appointed thee each day for a year. Yan. Ibig sabihin na 1 day sa hula means 1 year in literal fulfillment.
Ayan. So pag merong inihula na 1 day, asahan mo na that means 1 year sa fulfillment. Pag sabing 10 days, ibig sabihin 10 years. Ayan. So ibig sabihin ng isang araw sa propesya ay isang taon sa actual fulfillment. Meaning na yung 490 days, prophetic days, na ibinigay sa mga Hudyo ay 490 literal years. Okay, yan po ang unang tandaan natin. Yung panahon na yun na 70 weeks, meaning it is 490 literal years. Ikalawang tandaan natin ay ang layunin ng Diyos sa pagbibigay sa mga Hudyo ng 490 years o literal years na palugit para sa kanila. Ano ang inaasahan ng Diyos na dapat nilang i-accomplish o dapat ma-accomplish during that time sa panahon na yan? Sabi sa verse 24, na ang 70 weeks o 490 literal years ay ipinasya na ibigay sa mga Hudyo. Una, upang tapusin ang pagsalangsang. Sa English, to finish transgression. And number 2, upang wakasan ang pagkakasala. Sa English, to make an end of sin. To make an end of sin. Pero yung sin dito, since hindi ito yung kasalanan na sin offering ang tinutukoy, kasi yung ginamit na Hebrew word is chata. Na yung chata sa Hebrew word, sa halip na i-translate mo lang as ordinarily as sins, it means sin offerings. Ayan. So wawakasan ang paghahain ng mga hayop para sa kasalanan. Yon ang ibig sabihin na mangyayari. Number 3, upang linisin sa kasamaan, to make reconciliation for iniquity. Iba na naman yan, yung reconciliation, hindi naman linisin Pero ganun, paano kasi yung mga nagta-translate din hindi tama. Number 3, yan, yung sabi, upang linisin sa kasamaan. Pero to make reconciliation for iniquity. Number 4, upang dalhan ng walang hanggang katwiran. Sabi dito sa English, to bring in everlasting righteousness. Number 4, upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula. Tatakan na naman ang sinabi dito. Pero sa English, to seal up the vision and prophecy. And then, number 6, upang pahiran ang kabanal-banalan. Okay? The heavenly, kabanal-banalan means the holy. To anoint the most holy. Okay. Yan po ang tandaan natin. Yan yung layunin na dapat i-accomplish ng Panginoon ng mga Hudyo during that time. Number 3, ang ikatlong tandaan natin ay kung kailan magsisimula ang panahon ng 70 weeks or 490 years. Ayon sa verse 25, ganito po, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. So doon po magsisimula yung bilangan. Pag lumabas daw yung utos, na utos na magsasabi na dapat na isauli o itayo muli ang Jerusalem. Kasi at that time, sira na yun At ang bayan ng Diyos sa panahon na ito ay nandun sa nabihag. Unang-una, binihag sila ng Babylon. Pero yung Babylon ay nagwakas ang paghahari ng Babylon, pinalitan ngayon ng Medo-Persia. Yan. So, na-under na sila at this time, yung mga Hudyo ay under ng Medo-Persian Empire. Yan. Ngayon, ang hula is disiplinahin sila sa panahon na ito, but after 70 years, ayon sa hula ni Jeremiah, sa Jeremiah 25, ibabalik muli ang mga Hudyo doon sa kanilang bayan at muling itatayo ang Jerusalem at ang mga templo doon. Yan. Yun po yung nakahula. So, sabi dito na pagka lumabas na yung
utos na yon na isauli o itayo muli ang Jerusalem, doon kayo magsisimula ng bilang ng 490 years. At mula doon, pag dumating kayo sa 490 years, isinalaysay ngayon kung ano ang mangyayari dito sa loob ng 490 years. Yan. Okay, yan ang ikaapat na tandaan natin na ang pagkabahabahagi ng panahon ng 70 weeks or 490 years. Kasi ibinigay yung 70 weeks na yon, tapos sa hula ay binigay din yung mga pagkabahabahagi. Ayan, tandaan natin yun, binabahagi yan. Paano ba ang pagkabahabahagi ng mahabang panahon na ito na 70 weeks or 490 years? Okay, at kung ano ang mangyayari sa panahon na ito, basahin natin, verse 25 hanggang 27. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Hindi na naman malinaw itong mas maganda sana yung English. Okay, tuloy lang natin. At itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe maging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta na sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. The Messiah shall be cut off. Yung pinahiran means Messiah. Anointed kasi ang meaning ng Messiah. At mawawalan ng anuman. At gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagpapasya ay mabubuhos ang puot na maninira. Okay. Yan po ang dapat natin, ikaapat na dapat nating tandaan, yung pagkabahabahagi nung panahon ng 70 weeks na ito. Pansinin natin yung pagkabahabahagi. Ang unang bahagi ng 70 weeks ayon sa verse 25 ay 25 ay pitong sanglinggo. Ang diretso kasi doon sa English sa King James is 70 weeks. Ito palang translation na ito, na translation nila, binase nila doon sa sa NIV. Hindi sa King James, kaya hindi nila sinunod. Ang unang bahagi ng 70 weeks ayon sa verse 25 ay yung 7 weeks. Ang 7 weeks, kung i-multiply ng 7 days, ay magiging 49 days. Or 49 years in literal fulfillment. Ayon sa hula kasi ay ayon sa hula ay maitatayo ang Jerusalem sa loob ng 49 years na ito mula sa paglabas ng utos na itayo ang Jerusalem. So mahaba pala yung yung gawain na yun. Kasi very slow. Biro mo yan, 49 years. Ang ikalawang bahagi ng 70 weeks ay ang 62 weeks o 62 sanglinggo. Ang 62 weeks, kung i-multiply mo ng 7 days, ay lalabas na 434 days o 434 literal years sa actual fulfillment. So ayon sa hula, mula sa paglabas ng utos na itayo ang Jerusalem, ay mayroong 49 sa actual na may tayo ang Jerusalem. At sa 49 years na iyan ay idagdag mo ang 62 weeks o 434 years upang makarating ka sa time ng Messiah, na mag-appear yung Messiah o ma-anoint
So actually, yung anointing of the Messiah is pointing to the baptism of Jesus. Kasi doon sa kanyang baptism, doon siya na-anoint. At ang ginamit ng Diyos para i-anoint siya, ay yung Holy Spirit, na babasahin natin yan mamaya. So kung pagsamahin mo ang 7 weeks at 62 weeks, ay lalabas na mayroong 69 weeks. Yan. At ang 69 weeks, kung i-multiply mo ng 7 days, ay magiging 403 days. Na sa literal fulfillment ay 483 years. Yon. So meaning na mula sa paglabas ng utos na itayo ang Jerusalem ay bibilang ka ng 483 years para makarating ka sa time ng baptism ni Jesus Christ. Yan. Okay, number 3 na tandaan natin, ang huling bahagi ng 70 weeks na panahon ay 1 week. Yon. So, ang una, yung 70 weeks na bahagi. Ang unang bahagi is 7 weeks. Ang ikalawang bahagi is 62 weeks. At saka yung last na bahagi is 1 week. O, nakuha niyo po ba? 7 weeks plus 62 weeks, ilan na yon? 69 plus 1 week, o 70 weeks. Kaya tamang-tama. O, so, nabahagi yung 70 weeks sa tatlong bahagi na panahon. Yung first na bahagi is 7 weeks, which is equivalent to 49 years. Tapos yung second na bahagi, yung pinakagitna, is na 62 weeks na pumapatak na 434 years. Yan, 434 years. At saka yung last na 1 week is 7 years. Yon. At ano daw ang mangyayari doon sa last na 7 years or last 1 week, which is 7 years, the Messiah will be cut off but not for himself. Yan. And then number 2, the Messiah shall confirm the covenant with many for that 1 week. Yan. Number 3, in the midst of the week, he shall cause, or the Messiah shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Pahihintuin niya yung paghahain ng mga hayop. Yan. So ganito ang kwenta sa 70 weeks. 7 weeks plus 72 weeks equals 69 weeks plus 1 week equals 70 weeks. Ayan. Kung kwentahin mo sa weeks, ha? Kung kwentahin mo naman sa days, so ganito ang kwentada. 49 days plus 434 days equals 483 days plus 7 days equals 490 prophetic days. Ayan. Pero dahil prophetic days yan, kung i-ano mo na ngayon sa gawin mo yung sa halip na days, kunin mo yung actual na time sa actual na application sa fulfillment. So yung 490 days, that means 490 years. So ganito ang kwentada. 49 years for the building of Jerusalem plus 434 years para makarating doon sa baptism ni Jesus. So meaning ang pag pinagsama yung 49 at saka 434 years maging 483 years plus yung final na 7 years, di maging 490 years. Ayan. Ganyan po ang pagkabahagi nung panahon na yon na 70 weeks, which is equivalent to 490 literal years. Okay. At dadako tayo ngayon doon sa katuparan ng hula na ito. Okay. Kailan lumabas ang utos na itayo ang Jerusalem at sino ang nagpalabas sa Ayan, ang una natin na alamin. Kasi sabi doon na labas na utos na itatayo ang isasauli at itatayo ang Jerusalem. Ang utos na yon, diyan ka magsisimula sa pagkwenta ng 70 weeks o 490 years. So,
kailan lumabas yung utos at sino ang nagpalabas ng utos na yon. Okay, dito tayo sa history. Ayon sa history, kasi nangyari na ito, ang nagpalabas ng utos na itayo ang Jerusalem ay si King Artaxerxes, na hari ng Medo-Persia. At ang utos ay lumabas noong taong 457 BC, descending years BC. Ang utos na ito ay mababasa sa Ezra 7 verse 12 to 27. Ezra 7:12 to 27. Basahin po natin. Si Artaxerxes na hari ng mga hari, kay Ezra na saserdote, na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, na sakdal at iba pa. Ako'y gumagawa ng pasya na silang lahat na nasa bayan ng Israel at ang kanilang mga saserdote at mga Levita na nag-akala ng kanilang sariling kusang loob na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisisama sa iyo. Yamang ikaw ay sinugo sa ganang hari at ng kanyang 7 kasangguni upang mapag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay. At dahil ang pilak at ginto na inihandog na kusa ng hari at ng kanyang mga kasangguni sa Diyos ng Israel, na ang tahanan ay nasa Jerusalem. At ang lahat na pilak at ginto na iyong masusumpungan sa buong lalawigan ng Babylonia, pati ng kusang handog ng bayan at ng mga saserdote na mga naghahandog na kusa sa bahay ng kanilang Diyos na nasa Jerusalem, kaya't ibibili mo ng buong sikap ang salaping ito ng mga turo, mga lalaking tupa, mga kordero, pati ng mga handog na harina at ng mga handog na inumin ng mga yaon, at iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng bahay ng inyong Diyos na nasa Jerusalem. At anumang akalain mong mabuti at ng iyong mga kapatid na gawin sa labis sa pilak at ginto, gawin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. At ang mga sisidlang nabigay sa iyo na ukol sa paglilingkod sa bahay ng iyong Diyos, ibigay mo sa harap ng Diyos sa Jerusalem. At anumang kakailanganin pa sa bahay ng iyong Diyos na ipagkakailangan mong ibigay mo na mula sa bahay ng kayamanan ng hari. At akong si Artaxerxes na hari, nagpasya sa lahat ng mga taga-ingat yaman na nasa dako roon ng ilog, na anumang hingin sa iyon nyo ni Ezra na saserdote, na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, ibigay ng buong sikap, hanggang 100 talentong pilak, at hanggang 100 takal ng trigo, at 100 bath ng alak, at 100 bath ng langis. Ano kaya itong bath? Parang bath na BATH. Anong Tagalog ito? Bago ako sa Tagalog nito. At asin na walang tasa. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit, sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian ng langit at ng kanyang mga anak? Pinatutuhanan din namin sa inyo na tungkol sa sinuman sa mga saserdote at mga Levita, mga mang-aawit, mga taga-tanod pinto, mga neteneo o mga lingkod sa bahay na ito ng Diyos, ay hindi marapat na lapatan sila ng buwis, kabayaran o upa. Maganda, exempted pala itong mga mga pare sa itong mga Levita sa buwis. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, at mga hukom na makakahatol sa buong bayan na nasa dako roon ng ilog, niyaong lahat na
pagtatalos ng mga kautusan ng iyong Diyos. At turuan ninyo yaong hindi nakakaalam. At sino mang hindi tumupad ng kautusan ng inyong Diyos at ng kautusan ng hari, gawin sa kanya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan o sa pagtatapon o sa pagsasamsam ng mga pag-aari o sa pagkabilanggo. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga magulang, na naglagak ng ganyang mga bagay na gaya nito sa puso ng hari, na pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. So yan po ang utos na lumabas para itayo ang Jerusalem. Ayan. At sino po ang gumawa? Si Hari Artaxerxes. At ayon sa kasaysayan, ito po ay lumabas noong taon 457 BC. Ayan. So, sunod. Mula noong lumabas ang utos na itayo ang Jerusalem noong 457 BC, ay totoong nakumpleto ang pagtayo ng Jerusalem sa loob ng 49 years. Ayan. So, naganap yung hula na merong utos na lalabas para sa restoration or building of Jerusalem. Ayan. So, natupad yon. Dito naman, natupad din yung hula na within 49 years or 7 weeks, which is equivalent to 49 years, mula nung lumabas yung utos na yon, within that period of 49 years ay makukumpleto na matatayo ang Jerusalem. Nangyari din, natupad din yan. Okay, so totoong nakumpleto po ang pagtayo ng Jerusalem sa loob ng 49 years mula 457 BC. So mula 457 BC, kung i-minus mo ang 49 years ay darating ka sa 408 BC. Dito po kasi yung binabanggit natin dito na years, ang tawag dito descending years. Ito naman yung AD sa atin AD, ascending. Ibig sabihin mula sa 1 pataas. 1 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun, pataas yun. Yung descending years para bang 10, 9, ganon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Ganon yung descending years. So pag sinabi na magdagdag ka ng taon, ibig sabihin kasi descending, magbawas ka. Halimbawa, 400. Sabi doon is magdagdag ka ng 100. Sa actual na gagawin mo, hindi mo ipa-plus yung year 400 plus 100 magiging year 500. Hindi. Kundi ibabawas mo. So, pag binawasan mo ng 100 yung 400, maging 300 na yan. So, yun na yung taon. Ayan. Hindi kagaya dito sa AD na, halimbawa, ngayon, 2020, mag-add ka ng another 10 years, di maging 2030. Ganon. Doon sa descending years, baliktad, magbabawas ka. Okay, so ganon po. Kaya yung 457, bawasin mo itong 49 years, magiging 408 na lang. So yun yung taon na pagdating ng taon ng 408, matatapos talaga yung building of Jerusalem. Nangyari po yun, yung hula na ito, pagdating talaga ng 8 BC, kumpleto nang naitayo ang Jerusalem. Yan. Point number 3, mula sa taon 408 BC, na kumpleto na yung 7 weeks, ay magbilang ka ng 62 weeks o 434 years para makarating ka sa time ng Misaya o baptism ni Jesus Christ. So mula ng 408 BC, bawasan mo ng 434 years, aabot ka ngayon dito sa 27 AD. Ayan. Pagdating sa 27 AD, dito na yung taon na totoong naganap na nabinyagan si Jesus. Ayan. Dito sa taon na ito ng 27 BC na bautismuhan si Jesus bilang Misaya.
So eksakto na natupad yung hula tungkol sa Misaya na mula ng 457 BC, ginugol mo ngayon yung 49 years para sa building of Jerusalem. Tapos dagdagan mo ngayon ng 434 years, makarating ka na sa baptism of Jesus Christ. Kaya nataon ngayon na sa actual fulfillment, ang baptism ni Jesus Christ as the Messiah ay nangyari ng 27 according to the prophecy. Nangyari na nga ba ang baptism ni Jesus? Nabinyagan ba siya? Okay, nabinyagan. Matthew 3 verse 13 to 17. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na akong iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ayan, so dito po ang record ng baptism ni Jesus Christ. Ang tanong, paano natin sasabihin na itong baptism ni Jesus Christ ay sa Tagalog doon, pinahiran, ay nangangahulugan na anointment? Hindi po tayo ang basta nagsabi. Ito po ay ng Biblia na nung si Kristo na bautismuhan, siya pala ay pinahiran sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng banal na Espiritu. Acts chapter 10 verse 37 to 39, dito po natin mababasa. Sabi, pero sa English ito that word I say, ye know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Doon daw sa baptism ni John the Baptist, nung nabinyagan si Jesus, anong nangyari? God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Pinahiran ng Panginoon si Jesus na taga Nazaret sa pamamagitan ng banal na Espiritu at kapangyarihan, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with them. At pagkatapos daw na siya napahiran ng Holy Spirit at kapangyarihan, anong ginawa na? He went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with them. So, pagkatapos lamang ng baptism ni Jesus Christ na siya ay nagsimula sa kanyang pangangaral at panggagamot. Bago siya nagbinyagan, walang record na siya ay nangaral. Yan ang nangyari doon. So, next, natapos na tayo doon sa dalawang yugto ng panahon. Yung first na panahon na nabanggit natin is 7 weeks, which is 49 years. Natupad yon na na-build ang Jerusalem. Yung next na 62 weeks, idagdag mo doon sa 49 years. Di 62, 434 plus yung yung 49, magiging ilan na yon? 483 years. Okay. So, mula 457, idagdag mo ngayon yung 483. Aabot ka ngayon dito sa taon na 27. At dito sa 27 AD, dito ngayon ang baptism ni Jesus Christ na ganap na binasa natin.
At mula ng 27 AD dito sa baptism ni Jesus, dito naman magsisimula yung last week na last 7 years. Ayan. Yung last 7 days na 1 week ay equivalent to 7 literal years. O, kailan magsisimula yung 7 years sa hula ni Daniel? Sa actual fulfillment, magsimula doon sa 27 AD. Kailan matatapos? Doon sa, siyempre, 27 plus 7, anong taon na yon? 34 AD. Oh. So, yung period ng 7 years na binabanggit dito sa Daniel, chapter 9, verse 24 to 27, ay natupad mula ng 27 AD na nabaptize si Jesus hanggang sa 34 AD. Yan yung 7 years. Na dito sa 7 years na ito, merong gagawin ang Misaya sa loob nito ng 7 years na ito. So ito po ay hula para sa Misaya, para kay Christ. Hindi hula para sa Antichrist. Yan. Dito po nagkamali yung doktrina ng secret rapture. Kasi itong 7 years na ito, pumapayag naman sila na yung first 7 weeks at saka yung next 62 weeks is natupad na in the past. Pero, huminto sila doon sa kamatayan ni Jesus. Mali pa nga yung kanilang kasi akala nila yung ending of the 69 weeks, akala nila ay sa it ends at the death of Jesus Christ, which is not, hindi. It ended at the baptism of Jesus Christ. Ngayon, itong last na 7 years na ito, sa halip na ituloy nila, ay inalis nila at gusto nilang i-apply daw doon sa sa second coming of Christ, before the second coming of Christ. Tapos dito nila isisingit sa gitna ng 62 weeks, ay 69 weeks. Tama, sa gitna okay. Sa gitna ng 62 weeks at saka yung last na 1 week, gusto na lang isingit dito yung time ng tinatawag nila na church age. Tinatawag nila na church age. Ayan. Ayan po ang pinaka mabigat na talagang kamalian. Pero mali man yan, ang nakapagtataka, napakarami po ang naniwala. Napakarami ang naniwala. Pero alam nyo, bago lang talaga yan na doktrina. Hindi ko isasalaysay kung paano nag-originate yan. Siguro some other times kasi wala tayong time ngayon. So, yan po. Ngayon, ano ang nakahula na mangyayari actually dito? Hindi Antikristo ang maghahari dito sa last 7 years ng Daniel 9 verse 24. Pero ayon sa ating pinag-aralan, anong mangyayari? The Messiah shall be cut off. Anong ibig sabihin ng cut off? Yung word na cut off, pag kinut off mo ang isang tao, anong mangyayari? Pinatay mo, yun ang ibig sabihin. Kung baga katay, kakatayin, papatayin. So dito po namatay si Jesus Christ sa loob ng yung after ng 27. After ng baptism niya, siya ay namatay. Pero na-indicate din po yan kung kailan na mangyayari yung kamatayan niya. Pero basahin muna natin yung patutuo na namatay nga si Jesus Christ ayon sa hula ni Daniel. So, yung 27 AD na baptism of Jesus Christ, hinulaan na yan ni Daniel. Na yan, binigay pa nga yung time, eksakto po na nangyari. Nasa 27, which is the ending of the 483 years, eksakto po na sa taon na yon, si Jesus ay nabautismuhan. Ngayon, at saka after daw dito ng kanyang baptism, within that period of the last 7 years, ay mamatay si Jesus Christ. He will be cut off, mamamatayan, papatayin. Sa Tagalog, paghihiwalayin. Kapag pinaghiwalay mo nga naman ang katawan ng isang tao, di patayan. Okay.
At yon, sabi ng 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Anong ibig sabihin ng ayon sa mga kasulatan? Namatay siya bilang katuparan ng hula sa banal na kasulatan. Yan po mga kapatid. Ano ba yung existing na kasulatan sa time na ito na sumulat si Pablo? Old Testament scriptures yan. Wala pang New Testament scripture sa time na ito. Hindi pa yan nag-exist. Ang Bible, tanging Bible noon is Old Testament, yung ginagamit ng mga apostol. So pag sinabi dito na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, that means ayon doon sa bilang katuparan ng mga nasusulat na hula sa Old Testament scriptures. Yan na nga, ito na yung isa na hula tungkol sa kamatayan ni Jesus, yung Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Ayan. O kailan siya mamatay? Within that 1 week, within that 1 week, kailan siya mamatay? Sabi doon sa verse 27, in the midst of the week, the Messiah shall cause the sacrifice and oblation to cease. Ayun. So, pati yung kamatayan niya, naihula na doon daw sa middle of that 1 week. Alam natin na yung 1 week is 7 years. So, ang middle ng 1 week is tignan nyo daw pag i-divide mo yung 7 years, ano ang maglabas? I-divide mo sa dalawa. 3.5 years, di ba? 3.5 years plus 3.5 years equals 7 years. So mula nung 27, magdagdag ka ng 3.5 years, yun na yung gitna ng 1 week, doon mamamatay si Jesus Christ. Kaya tamang-tama po yun na kung idagdag mo yung 3.5 years doon sa 27, is papatak na namatay siya talaga year 31. Ayan. So sa taon na 31 AD, namatay po si Kristo at pinatutunayan ng kasaysayan that Jesus really died in 31 AD. That is the midst of the week, middle of the 7 years. Ayan. So talaga pong namatayan si Jesus Christ sa taon na yon. Ayan. And then, pero nabuhay siya naman kaagad after, within that 3 days. Within 3 days, siya po ay nabuhay uli. Okay. Pero after ng kanyang pagkamatay, magdagdag ka uli ng another 3.5 years para makumpleto yung 7 years. Kaya, pumatak ngayon na yung close termination of the 490 years or 70 weeks prophecy ni Daniel 9 ay sa 34 AD. Yan po mga kapatid. At nangyari yung dapat mangyari ayon sa hula doon sa 1 week na yon. Okay. Ano pa ang mangyari na sabi doon na Christ is going to be cut off at the midst of the week. Natupad po yun. Namatay siya 31 AD. Pero dahil doon sa kanyang kamatayan, anong mangyayari? Dahil sa kanyang kamatayan, pahihintuin niya yung paghahain. Yan. Pahihintuin niya yung paghahain. Totoo ba na huminto na yung paghahain? Siyempre, huminto na. Mula nung namatay si Jesus Christ, siya na nga yung kinakatawanan ng mga hayop na hain nung araw. Kaya nung namatay si Jesus Christ, hindi na kailangan na maghahain pa yung mga tao. Yung paghahain ng hayop po nung araw, ginagawa yan habang si Kristo ay hindi pa namamatay. Nung namatay, sabi doon, type meet antitype, kaya hindi na kailangan na maghain ka pa ng hayop kasi yung sinisimbolan nga ng hayop na hinahain mo na si Kristo ay dumating na at namatay na nga, kaya hindi ka na dapat maghain pa.
And it is for that reason na after the death of Jesus Christ, yung mga Kristiyano na nakaintindi sa mensahe ng Panginoon ay hindi naghahain. Pero yung mga Hudyo na hindi naniwala, nagpatuloy pa rin sila sa paghahain kasi hindi nga nila naniwala na si Kristo yung yung sinisimboluhan ng kanilang hinahain na mga hayop. Anong sabi ni John the Baptist doon sa John chapter 1 verse 29? Pag nung nakita ni si Kristo, sa sigaw niya, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the whole world." Yan. So yan po si Kristo yung tinutukoy na kordero ng Diyos na siya ang nagiging hain para sa kasalanan natin. At magpasalamat tayo dahil doon sa hain ni Kristo, lahat ng kasalanan natin ay pwede nang mapatawad kasi binayaran na nga niya ang kasalanan nating lahat. Yan. Tapos ano pa yung sabi na gagawin niya within that week? The Messiah shall confirm the covenant with many for 1 week. Meaning to say, for that 1 week na yon ay mako-confirm yung covenant. Paano ba mako-confirm yung covenant? By the way, at the midst of the week, nung siya po ay namatay, yung dugo niya ang nagpatibay doon sa covenant. Anong covenant ang pinag-uusapan dito mga kapatid? Old covenant o new covenant? New covenant. Yun yung ipinangako sa Jeremiah chapter 31 verse 31. Na darating ang panahon that I will make a new covenant with the house of Judah and with the house of Israel. Natupad po ito, na-ratify yung covenant na ito, yung new covenant, nung si Kristo ay namatay. Pero bago po yan siya namatay, nangaral muna siya tungkol dun sa, ipinangaral niya muna ang ebanghelyo for 3.5 years. At after ng kamatayan niya, umakyat siya sa langit, ipinagpatuloy ng mga alagad ng Panginoon, yung mga Kristiyano, yung pangangaral ng ebanghelyo for 3.5 years, exclusively naman sa mga Hudyo. Tandaan natin yun Bakit hindi ba kayo nagtataka na nung after na namatay si Jesus Christ, yung preaching ng mga apostles ay nakafocus, nakatutok sila doon sa mga Hudyo. Ayaw nilang mangaral doon sa mga Hentil. Bakit? Dahil after na namatay si Christ, hindi pa nag-expire yung 70 weeks o 490 years na ipinasya ng Diyos na ibigay na palugit para sa Israel. Kaya, bagamat namatay si Jesus Christ, ipinagpatuloy pa rin nila yung pangangaral ng ebanghelyo para doon sa Israel. Hoping na itong mga Israelites ay maraming maniwala. Ang kaso, kakaunti lang. Sa bagay, nung panahon ng Pentecost, ang daming naniwala ng mga Hudyo. Pero itong mga leaders, mga leaders matitigas talaga ang ulo. Hindi sila naniwala. Kaya, yung palugit na naibigay sa kanila para tanggapin sana nila si Kristo na kanilang tagapagligtas, ay nag-expire na lang na hindi nila tinanggap. Kaya nawala na sila sa eksena sa programa ng Panginoon. Yan. Pinalitan na ng iglesia na itinayo ni Kristo ang mga Hudyo as a people of God. Ito ang ayaw na naman tanggapin ng mga naniniwala sa secret rapture. Gusto nila na yun daw, hindi daw nag-expire yung time ng mga o hindi na reject ang bayan ng Israel as a nation. Hindi pa daw sila na-reject as a people of God. Kasi manatili pa lang doon. Kaya inireserve daw ng Panginoon, tinanggal niya yung last week na ito at ilinagay na doon sa future exclusively for preaching the gospel for the Jews. Yan ang ginawa ng mga nag-imbento ng doktrina ng secret rapture. They take this last 1 week na sa prophecy na sabi na hindi natupad yan sa panahon ni Christ, ito ay matutupad in the future para yan sa mga Hudyo.
Nangyari na nga ito eh. Kaya yan ang isang pinakamali nila. Yung hula po ng 70 weeks, that is a continuous period of time. Hindi yung broken. Hindi yung broken na pagka-end ng 483 years ay inislice mo, inalis mo na yung 7 years, tapos tinanggal mo sa panahon, ilinagay mo sa future, tapos nagdugtong ka na ng another period for the church. Hindi po ganoon. Yun ang tawag nila dyan, the gap theory, gap ba? Na yung inihiwalay nila yung last 7 years sa 70 weeks, tapos ilinagay nila sa future, na sa halip na karugtong. Yon ang pagkakaiba po ng ating pangunawa sa hula. Tayo po hindi natin hinihiwalay yung hula na yon. That is one whole period. Yung 70 weeks na yon. Magkakadugtong po yung 7 weeks, 62 weeks at saka yung 1 week. Kaya there is no ground for this new theology ng tinatawag na dispensationalism, for them to cut away the 1 week from the prophecy and apply it to the future and insert the period for the church in between. Hindi po tama yon, mga kapatid. Kaya ngayon, noong natupad naman na yon, na-confirm ni Christ yung covenant, namatay siya, pinahinto niya yung mga sin offering. Yan. So, at saka, hindi lang yon, he also brought in everlasting covenant, everlasting righteousness. Kaya yung ginawa ni Kristo na sa kanyang bayan, ginawa din yan eh. Ano yung purpose na may mangyayari dito sa within this 490 years? Number 1, yung pinag-aralan natin kanina, upang tapusin ang pagsalangsang. Okay? Ito hindi nagawa ng mga hindi nagawa ng bayan ng Israel as a whole. Pero ginawa yan ni Kristo, yung pagtatapos ng pagsalangsang, meaning is sa buhay mo, hihinto ka sa paggawa ng kasalanan. Si Kristo po ang tumupad niyan. Kasi sa tanang buhay niya, talagang pinahinto niya ang kasalanan, paggawa ng kasalanan, kaya hindi siya nagkasala kahit minsan. Tapos ito pa, yung sabi, upang wakasan ang pagkakasala, to make an end of sin or sin offering, o tinuldukan din niya yung paghahain ng offering sa pagitan ng kanyang kamatayan, yung offering, sin offering na hayop. Okay, ano pa yung sabi dito? To make an end of sin offering, natupad na ni Kristo yan. To make reconciliation for iniquity, ginawa din ni Kristo yan. Kaya kung babasahin nyo doon ang 2 Corinthians 5 verse 15 to 18 hanggang sa 21, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, inireconcile niya ang sanglibutan doon sa Diyos. And He has given the Christian the ministry of reconciliation, na dapat dahil ginawa ni Kristo ang reconciliation sa pamagitan na naman ng kanyang kamatayan. Binayaran niya, nung namatay kasi siya, binayaran niya yung kasalanan ng mga tao, kaya yung nagiging dahilan ng pag-aaway, ng separation between God and man, na kasalanan, ay nasolve na yon, kasi binayaran na yon. So there is now no reason for reconciliation not to take place. Kaya pinagkaisa na niya ang Diyos at ang tao sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Mababasa nyo rin yan sa Ephesians chapter 3. Yan. Wala na tayong panahon para mabasa. Medyo sinasummarize ko kasi time na eh. Okay, ano pa? To bring in righteousness, yung everlasting righteousness, ginawa din ni Christ yan. Kasi nga, tinupad niya ang kautusan ng walang pagkukulang. Yon ang
He brought in everlasting righteousness. At ito nga ang pag-asa natin para tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kung hindi sana yan, hindi tumupad si Kristo ng buong buo doon sa commandments ng Panginoon, wala tayong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang tayo ngayon may pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat si Kristo ay sumunod sa lahat ng mga katuwiran na hinihingi ng batas. Ay pinagkaloob niya, sinunod niya. Kaya't he was able to gain eternal life and give it to us as a free gift. Ayan po mga kapatid. And then upang to seal up the vision and prophecy. Seal up dito hindi yung tatakan. Ibig sabihin nun to give assurance. Give assurance na kung nangyari itong 49 weeks, hula ng 40 dahil sa pangyayari nito ng nakahula dito sa 70 weeks, dahil nangyari lahat, ito ngayon ang magbigay ng assurance na yung part ng prophecy, kasi ang background nito ay yung mas mahaba na prophecy doon sa Daniel 8:14 na 2,300 days. Ito yung first part kasi ng 2,300 days. Itong 70 weeks na ito. So, dahil nangyari ito lahat, this now seals or give assurance na the rest of the prophecy about the 2,300 days ay siguradong matutupad. Kasi nangyari nga itong first part So, meron tayong assurance na mangyayari doon yung other prophecy. Yun ang ibig sabihin na dito that vision and prophecy will be sealed or it will be assured of their fulfillment. Ayan po mga kapatid. So yan, nangyari po lahat yan ayon sa hula. Kaya ano po ang conclusion natin dito mga kapatid? Etong hula ng sa last week, yung mahirap i-Tagalog kasi yung last portion of the prophecy of the 70 weeks, which is the 7 years, is not a prophecy for the tribulation, 7 years tribulation na sinasabi nila, but is a prophecy that applies to Jesus Christ. Prophecy sa kanyang baptism at the beginning of the 7 years, prophecy sa kanyang kamatayan at the middle of that 1 week, prophecy sa kanyang pag-confirm ng everlasting covenant during that 1 week, prophecy sa kanyang pagpahinto ng mga paghahain ng hayop para sa kasalanan na tinupad niya sa magitan ng kamatayan niya. Prophecy doon sa kanyang pag-o-offer ng everlasting righteousness para sa kaligtasan natin. Prophecy doon sa kanyang paggawa ng reconciliation between God and man. Kaya yan po ay napakalinaw. Huwag po nating ilipat na ito'y prophecy para sa Antichrist. This is a prophecy for the true Christ. At nangyari yan, kung naintindihan ninyo ito, biro mo yung baptism niya na predict eksaktong nangyari, 27 AD. Yung kamatayan niya na i-predict na sa 31 AD at the midst of the 7 weeks, nangyari. So, tapos yung pagpapahinto niya doon sa mga sin offerings, nangyari. At saka yung pagtupad na sa kautusan na walang pagkukulang na everlasting righteousness ang tawag, nangyari. So, dahil nangyari sa kanya, sa kanyang buhay, exactly according to the prophecy, that means siya talaga yung totoo na Misaya. Hindi ka na dapat maghanap pa ng ibang Misaya. Maraming mga nagke-claim na mga Misaya, pero hindi natin dapat tanggapin at paniwalaan sila kasi yung hula about the Messiah na nabanggit dito sa Daniel 9 verse 24 to 27, hindi man natupad sa kanila. Kanino natupad? Kay Jesus Christ.
Kaya si Christ ang dapat tanggapin natin na totoong Misaya. Ang problema sa mga Hudyo, hindi nila tinanggap. So, akala na impostor, yun pala totoo. Saka sila maniwala later on kung may darating na impostor, saka nila maniwala na yun ang tunay na Kristo. Di wala na. They miss their opportunity. Kaya sana huwag na natin i-miss yung opportunity natin ngayon. Kilalanin natin na si Kristo ang talagang totoo na Mesyas, siya yung tagapagligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nawa yung pag-aaral natin na ito, inaasahan ko na ito ang mag-confirm sa ating pananampalataya at pagtanggap kay Kristo na siya talaga ang totoo na Misaya na sinugo ng Diyos. At huwag tayong magduda sana sa Kanya tulad ng ginagawa ng mga Hudyo. Ayan. At huwag nating bigyan ng mali na pakahulugan yung prophecy sa Kanya, ilagay natin na gagawin nating prophecy para sa Antikristo. Napakalayo naman yun. Kung i-apply mo yan sa prophecy sa Antikristo, wala na. Maliligaw na po tayo dyan. So, hanggang dito po at nawa ay naintindihan po natin. Alam ko na medyo mahirap ito na maintindihan. Sinikap ko talaga na ipaliwanag sa abot ng aking makakaya, pero batid ko na talagang may kahirapan. At mas madali sana kung tayo harap-harapan at meron tayong mga drawing na illustration na yan. Mas madali kung ipaunawa sa inyo, pero parang by imagination na lang kasi hindi nyo nakikita yung mukha ko, yung mga action ng kamay ko. Hindi nyo, kung meron sanang blackboard na i-illustrate ko kung paano yung computation na yan, ay di madali nyong maintindihan. Pero maasa ako na sana sa pagpaulit-ulit nyo nito na mapapakinggan later on, pag ma-replay ay makatulong po yan sa inyong unawa. So tayo po ay pagsamantalang mag-close upang bukas na uli natin ipagpapatuloy sa pagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit. Maraming salamat sa pag-aaral na aming ginawa ngayon. Batid ko po, Panginoon, na itong subject ng prophecy ay medyo mahirap na unawaan at medyo mahirap din ang analysis dahil sa mga translations namin sa salita namin Tagalog na kung minsan na hindi rin tama pagka-translate. Pero maasa po ako, Panginoon, na yung banal na Espiritu ninyo nawa ang magbigay ng karagdagan na illumination o pagkaunawa sa lahat po na aming mga tagapakinig, upang yung pinakapunto na dapat nilang maintindihan ay maintindihan po sana nila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, dito po tayo magtatapos. Kung meron kayong mga katanungan, mga kapatid, ay mangyaring welcome po pa rin kayo na magpadala sa ating number 0936-342-9428. Ulitin ko, 0936-342-9428. Ayan po. Good night and magandang pagtulog at pamamahinga sa inyong lahat.